Napapaisip na talaga ako kung ano yung masarap na dessert na magagawa ko ngayong Kapaskuhan. Saktong-sakto naman dahil last week ay may nagpadala sa akin na brand na Fly Ace Corporation, tapos may mga products sila na may kasamang Lotus Biscoff na spread at saka biscuit. Medyo madami-dami nga ito at hindi na nga ako makapag-antay, kaya naman nag-search na ako sa YT ng masarap na dessert na gagamitan ng Lotus Biscoff at meron nga akong nakita. Dito nga sa dessert na ating gagawin ay kakailanganin natin ng 2 box ng cream cheese. Any brands will do naman, depende sa inyong gusto. Tapos maglalagay na nga din pala tayo dito ng 3/4 cups ng powdered sugar. Inilabas ko na nga din pala itong aking KitchenAid na mixer sa baul dahil matagal-tagal ko na nga din pala itong hindi nagagamit. Dati nga ay pangarap ko lang talaga itong KitchenAid at ngayon nga ito at nagagamit ko na. Matapos ko ngang mamix itong ating cream cheese at powdered sugar, maglalagay naman tayo nitong chilled na all-purpose cream at 2 pack nga ang ating gagamitin. Sa paggawa talaga ng dessert ay mas maganda kung chilled yung ating all-purpose cream dahil kapag minix natin yan ay magdo-double yung nilang volume. Pwede din naman tayong gumamit ng hand mixer at saktuhan lang yung pagmix natin. Huwag natin i-overmix, tapos dapat ganito yung kanyang consistency. Set aside lang natin yan at maglagay tayo ng tubig sa mangkok, tapos maglagay na din tayo ng 1 tablespoon ng coffee tapos konting sugar. Inilabas ko na nga din pala itong mga Lotus Biscoff, tapos tinanggal ko na nga din ito sa plastic. Never ko pa talaga natikman to at hindi ko nga alam kung ano yung lasa, kaya nung natikman ko yung biscuit, napakasarap pala. Akala ko kasi medyo mapait-pait ito tapos lasang Graham, hindi pala. Meron din nga pala tayo ditong Lotus spread, pero ito ay crunchy flavor. Pero meron din naman silang regular. Naglagay lang ako ng konti sa mangkok, tapos microwave ko para maging malabnaw. Dahil ready na nga itong ating mga kakailanganin na ingredients, ay etong Lotus nga pala ay sinawsaw ko dito sa ating kape. Pag magdidip nga pala kayo ay wag nyo masyadong tagalan dahil madudurog yung biskwit ninyo. At kung alam nyo yung paggawa ng Graham cake, ganun na ganun lang din talaga yung procedure. Yun nga lang, medyo level up ito at syempre magkaiba yung lasa. Nang mailagay ko na nga itong ating mga Lotus biscuit ay naglagay na din ako nitong ating cream cheese na minix. Habang ginagawa ko nga ito ay sobrang excited ako dahil first time ko lang din gagawin itong dessert na ito. Nung nakalagay na nga ako ng ating cream cheese ay nilagayan ko naman ito ng ating tinunaw na Lotus spread. Kung bet nyo naman na maglagay na ng Lotus spread habang minimix yung ating cream cheese, yung ating all-purpose cream ay pwedeng-pwede naman. Medyo bet ko lang din talaga na solid yung lasa ng cream cheese at ang ating all-purpose cream dito sa ating ginagawa na dessert, kaya hindi ko hinaluan. At 3 layers nga pala ako nito at on top naman ay nilagay ko itong ating cocoa. Lagay ako ng cocoa mga mi para mabalance yung sweetness at saka yung medyo maasim-asim na lasa nitong ating tiramisu. Yes mga mi, tiramisu ang ating ginagawa. Ito naman ginamitan ko ng food processor yung natira ko ng mga biskwit, tapos nilagay ko lang dito sa gilid-gilid para naman meron tayong konting presentation. Naglagay na nga din pala ako sa gitna nitong mga biskwit na natira, tapos cleaning wrap ko na din para malagay ko sa ref. Lagay lang natin to sa ref for 6 hours or much better kung overnight, and after that, pwedeng-pwede na natin itong lantakan. Grabe, habang binubuksan ko ito mga mi, sobrang natatakam na ako dahil lang sabi ko nga sa inyo ay first time akong gumawa ng tiramisu. Yung original cheese kasi na ginagamit sa tiramisu ay medyo mahal, kaya naman nag-substitute na lang tayo ng cream cheese. O diba, mukha lang siyang Graham, pero hindi mga mi dahil itong ginawa natin ay Lotus Biscoff tiramisu. Thanks nga pala sa recipe ni Chef RB na tiramisu at pinalitan ko nga lang pala yung kanyang biscuit doon at ginamitan ko nitong Lotus Biscoff. Mga mi, kung merong konting budget, must try talaga ito dahil para kang kumakain ng Graham na para kang kumakain ng cheesecake. Kumbaga, 2-in-1 ito mga mi at mapapasayaw ka talaga ng yo at kampana ng simbahan sa sarap. Kaya kung ako sa inyo, wag puro Graham at gawin nyo na din itong ating ginawang recipe. Yun lang muna. Bye! Eto nga, naglaro ulit ako nitong PHL Boss, pero munting paalala lang na ito ay for adults only, bawal sa bata at libangan lang. Ang magandang laruin dito mga mi ay itong mines dahil dito more chances of winning talaga. Dahil dito pipili ka lang sa mga box na may question marks. Tapos ang dapat mong mapili dyan yung coins. Bali 21 coins to, tapos yung bombs naman ay 4. Pumili nga lang pala ako dito ng box na 6. Tapos swerte naman dahil yung 6 na yon ay coins lahat. Kaya after nung 6 ay medyo malaki-laki na din yung cash out niyan mga mi, kaya eto at akin ang kinash out. Yung 2K ko nga ay naging 6K. Marami din namang choices ng mga games dito mga mi, pero syempre ulitin ko for adults only ha. Ayan, at kitang-kita nyo naman napakadaming games. Tip ko lang sa inyo, kapag magka-cash in kayo, i-click nyo yung box na may nakalagay na not participating in any activity. Pag clinic nyo na kasi yon ay wala kayong minimum amount na kung magkano yung i-withdraw ninyo kahit magkano. Ayan, pag mag-withdraw nga ay click nyo lang din yung withdraw dyan. Sa pagsa-sign in naman ay click nyo lang yung sign up, tapos pwede na kayong mag-register. O uulitin ko for adults only at libangan lamang. So ayan lang muna for today's video. Bye!